And good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Chop. So mukhang tag-ulan na nga. Pangatlong araw na to na umuulan na dire-diretso. Although may mga time na umaaraw, pero bandang hapon ay naulan na dito sa amin. So tingnan natin kung bakit hindi talaga tayo nag-gather ng ulan early on. So dahil mataas pa yung minerals nitong ulan na ito, lalo na kung ito'y dumaan sa inyong mga alulod or bubungan. So ito ay dumaan sa UV plastic, may butas kasi dito, tapos ayan, sinahod ko dito. So tignan natin yung diferensya between doon sa RO or reverse osmosis water na nakalagay dito sa ating sprayer at dito sa kahit pa paano tubig na nagather natin dito sa UV plastic. So, galing yan sa ulan. So tingnan natin yung sukat. Hindi ko pa ito na-measure. So tingnan natin yung difference. So ito ay sa RO ay nasa 11. Actually mas mababa yan noong nakaraan, pero hindi agad namin natakpan yung dito yung pinaka PVC pipe mula dun sa namin sa may bubungan na papunta sa IBC tank. Hindi ko na i-close yung bulb, so nalagyan ng konting rainwater kaya tumaas. So tingnan naman natin tong pure rainwater kung ilan. Maaring sa ibang lugar mas mababa kasi maaring mas nauna sa kanilang umulan, pero dito sa amin ito yung measurement. Ayan, nasa 64, maaring mas mataas pa yan. Ayan, 64. Mababaw pa lang yan, ha. Dito ay 11 dito sa ating RO. Ayan, 11, 14. Ayan. So di hamak na mas mababa pa talaga yung measurement nung RO. So pero after some time, kapag talagang ilang linggo nang naulan or ilang buwan na, pag measure nyo, minsan nagsi-zero na yan ang rainwater. So okay rin naman. Yung 42 safe pa rin naman, yung 64 safe pa rin naman yon. Pero siyempre, di ba, ang pinaka gusto natin sa ating mga alaga yung pinaka the best. So magkuha tayo ng pandilig kapag mababa na. Pero kung emergency, kailangan nyo talagang diligan, wala namang problema yan, 60 to 70 safe pa yan sa ating mga carnivorous plant. Pero yun nga lang, baka yung algae or yung mineral buildup ay hindi natin maiwasan. So kapag ito nagpatuloy ng 1 week straight, let's say mga 4 to 5 times umulan in a week, may gagawin na tayong ibang setup dito sa ating growing area. Yun ay yung pagbababa ng level ng kanilang water tray. Maaring alisin natin tuluyan yung mga plastic sa ilalim para hindi na gather ng water yung tray, kasi may mga butas yan sa ilalim. Or babaan lang natin yung level ng tubig. Maganda rin na nauulanan rin yung ating mga halaman at media para ma-wash sila. At alam nyo ba, after na ulan, ay magandang epekto nito sa mga plants kasi mabilis natutuyo yung media at nagkakaroon ng aeration at na-activate yung paglago ng kanilang roots. Kasi kung mapapansin nyo kapag umuulan, yung alam niyo yung alinsangan after nung ulan, so mabilis nag-evaporate yung mga tubig na bumagsak sa lupa, sa ground o sa mga media niyo. So yung pressure at yung init ay yung difference ay meron, kaya mabilis nag-evaporate. So ayun naman ay good naman ang epekto nito sa ating mga halaman kasi mas na-activate yung kanilang mga root system. So ugaliin lang natin na hindi ganun kababad yung ating mga halaman para yung roots na yon ay ma-optimize natin na maka-benefit dito sa ating halaman at hindi naman ma-root rot dahil sa water lag. At iniisip ko kanina, lagyan ko kaya ng UV plastic itong growing area ko, pero hindi, dahil in 7 years namin na pag-aalaga ng carnivorous plant, tuwing naulan, hinahaya lang namin itong maulanan.
The only way na magiging disadvantage sa atin na ilabas yung ating halaman kapag naulan, kapag hindi natin hinahayaan natin na nagwa-waterlog, no? Paano naman natin iwasan na waterlog kapag naulan? Di ba nga lagi may tubig? Yun nga, tatanggalin nyo lang yung magagagawa nyo ng paraan para hindi mag-gather ng maraming tubig yung inyong mga trees. In my case, ang ginagawa ko, binababaan ko yung plastic, no? So may drainage siya, ibig sabihin. No, sa ibang naman pagkakataon, iba tinatagilid natin. No, pwede rin 'yon. Kung sa inyo naman, lagyan niyo ng butas, no. Pwede niyo gamitin 'yon, no. Gumagawa niyo ng system para hindi laging punong-puno yung tray ninyo. No, so ayan, tingnan nga natin, medyo mahina na yung ambon. Yung mga halaman natin dito. So ito yung sphagnum moss na winash natin na nakaraan. Tingnan nyo, wala nang masyadong bakas nung nung algae. Medyo maganda na yung itsura niya, quality niya. Tapos tinabi na natin dito yung mga seed grown. Pinulsa na natin. At nag-uumpisa na silang maglabas ng carnivorous leaf. At napansin ko rin na hindi lang 3 yung tumubo, kundi 5. Meron pa dito isa. At yung isa, saan ba siya banda? Basta nandyan yan banda sa bandang likuran. Ayan yata. So ayan, makakalima rin tayong seed grown. Hopefully may isa dyan or one or more na magkaroon tayo ng unique crops. So hindi yan for sale kasi papalakihin pa natin, paparamihan para naman ma-share din natin sa iba. So, nagko-close ba yung traps kapag naulan? Yes, nagko-close. Pero mag-o-open din yan. Pero lahat ba nagko-close? Actually, hindi. Ayan, kung mapapansin nyo, open pa rin naman sila lahat. Pero, may mga ilan na nag-close rin, tulad ng mga ito. So, yung sinasabi ko na babaan lang yung level ng tubig. No, ibababa nyo lang. Halimbawa, ito sa akin naka-plastic to eh. So, ibababa nyo lang itong plastic na to para kapag tumaas, magdi-drain din siya. Sa ngayon, hindi ko pa kailangan since pansin ko na manageable pa. No, yung mga tubig sa kanilang mga tray ay hindi pa rin naman ganun katataas. Ayan, nagdilig pa ako nito kanina. Isang beses lang. Pero yung mga nasa loob ng mga UV plastic hindi ko na diniligan. Kasi hindi sila na-apekto. Hindi sila natutuyo ngayon kasi hindi ganun kalakas yung hangin, tapos hindi mainit. Ito yung madalas mato yung area ko. Pero kung mapansin nyo yan, walang natuyo. Parang mas natutuyo ko nga yung dulo eh. Pero ayan, isa pa na hindi ko dapat diligan itong mga cephalotus kasi ayaw nito na basang-basa. So, okay na yan sila dyan. Tapos blessing rin tong ulan na to kasi bababa yung temperature. Kung may mga shipping sa inyo sa malalayo, medyo magsusurvive kasi malamig. Ayan. So kaya meron din ako mga paparating. Sabi ko sana makatulong tong medyo ulan para makarating na maayos sa atin yung mga bagong mga halaman. Anyway, pasalamat tayo at umuulan na, hindi na ganun kainit. Pero we need to manage yung ating mga alaga kasi ngayon na maulan, syempre may magbabago sa growing condition. Hindi natin kailangan magpanic o mag-worry. Kailangan lang natin mag-react ng tama. So, tandaan nyo, kung may malalaki kayong tray, malalaki kayong mga paso, mas matagal na matuyo yan. No? Pagka maliliit yung paso nyo, mas mabilis matuyo. May advantage and disadvantage yun. Pag malaking paso naman, mas matagal kayong mag-water. Pag maliliit yung paso, mas madalas kayong mag-water, pero mas maganda yung aeration naman. So, ipapractice ng, kumbaga, may ipapractice natin in both situation yung
drying period, no? Magkaiba lang ng schedule, di ba? So mas matagal nating bago diligan yung mga nasa malaking mga paso kaysa sa maliliit. So nakita ko na ngayon yung advantage sa paggamit namin ng mga seedling tree, no? So mas makakaiwas kami ngayon sa algae nga, kasi kung malalaking paso yan at palaging naulan, hindi pa natutuyo yung mga media, mababasa na naman. So may advantage rin talaga yung mga maliliit na paso. Kung nagmamalaking paso naman kayo, much better kung huwag na kayong mag water tray siguro, o kaya kung nagbabalak kayo ilagay sa malalaking paso, make sure na may magagandang aeration or butas yung inyong mga paso para hindi mag waterlog. So yun lang, ingat tayo ngayong magtatag-ulan na, no? So stay tuned kayo dito sa ating mga mga upload, kasi hindi na ganoon ka-effective yung mga tinuro natin nung summer. So magbabago tayo ng konting adjustment sa ating pag-aalaga para makuha uli natin yung sweet spot, di ba? Yung pinaka-ideal na condition para sa ating mga halaman. So yun lang muna siguro, at para hindi na masyadong umahaba itong video, at ma-enjoy natin yung mga unang ulan dito sa ating mga lugar. So yun lang, God bless and bye bye.